sa Diyos at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilan angking kaburihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinawi mo ang kadiliman sa sanlibutan. Noong dumating ang iyong liwanag sa aming buhay, pasinagin mo sa amin ang iyong paglingap upang marapat naping may kapagpuri ang dakilang pagsilang ng iyong anak, na kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos
ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo. Bago, sapagkat napapawi na ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang panganib na mabulit siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit. Panginooy papurihan nitong lahat sa daigdig. Awitan ng Panginoon, ngalan niya'y sakdal rikit. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay ilathala. Kahit sa ay ipahayag, ng poon ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Panginoon ang may likha ng buong sangkalangitan. Naliligid siyang lagi ng dangal at kabanalan. Ang lubos niyang kagandahan ay sa templo mamamasdan. Magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Para sa lahat ng bansa, liwanag na nagmumula sa bayan mong di nakila. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang hiharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon at maghahandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon.
mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem na ngalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay ng katubusan ng Israel. Sumasa kanyang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ang aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihinanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak at o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinirakan ng isang balaraw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo muna ang lahat. Isang maligayang Pasko po sa ating lahat. Ngayon po ay ikalimang araw ng pagdiriwang natin ng Pasko. Tayo po ngayon ay nasa huling Biyernes ng taon. Ating pong papurihan ng ating Pong Hesus Nazareno. Ito pong ating pagdiriwang, ito po ay isang tanda ng ating pagpapasalamat. Sa Biyernes, sa buong taon ay binigay sa atin, ito ngayon ang huling Biyernes sa taong ibinibigay sa atin ngayon, na puno ng pagpapala at paggagabay, na patuloy tayong sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Pong Hesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa ngayon, panahon pa rin ng Kapaskuhan. Tayo pa rin nagsasaya dahil binigyan po tayo ng lubos at totoong biyaya o regalo ng ating Panginoon. Ang kanyang bugtong na anak ay isinilang para sa ating lahat upang tayo'y magkaroon ng tunay na kaganapan sa ating paglalakbay. Mga minamahal na kapatid, tuwing Biyernes sa buong taon na ito, tayo po'y nagkakatipon-tipon tayo dito. Tayo kumikilala sa ating Pong Hesus Nazareno. Mga minamahal na kapatid, simula nung Enero hanggang ngayon, sa ating pagdulog dito, nawa ang ating pagkilala sa ating Panginoon ay lubos sa ating buhay. Kinikilala po natin ang ating Pong Hesus Nazareno sa ating buhay pang-araw-araw. At nawa sa ating pagkilala sa Kanya, nandoon din nakikita sa bawat isa sa atin ang Kanyang kabutihan na ipinagkakatiwala sa atin. At kailanman hindi ito nagmamaliw. At sana sa ating buhay, wag po natin itong sayangin. Ang kabutihan ng Diyos na ibinibigay at pinagkakatiwala sa atin, lubos na ibinibigay sa bawat isa sa atin. Nawa, mga minamahal na kapatid, sa pagtatapos ng taong ito, huling Biyernes na bigay sa atin, nandoon makikita ang biyaya ng Pong Hesus Nazareno sa ating buhay. Binibigyan natin ng pagpapahalaga, binibigyan natin ito ng tunay na buhay na sumasa atin ang Diyos. Kaya po ngayong Pasko, sinasariwa po natin ang kapanganakan ng ating Panginoon, ang ating manunubos, na sinasabi sa atin, sumasa atin ang Panginoon, sumasa atin ang Diyos. Mga minamahal na kapatid, kung sumasa atin ang ating Panginoon,
Nawa lubos sa unang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Juan sa atin. Kinikilala natin ang lubos sa pagkilos natin, sa paggalaw natin, sa buong buhay natin, nandoon ang Diyos na sumasa atin ngayon. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, narinig po natin ang tagpo ng pag-alay kay Jesus ng kanyang magulang, si Maria at San Jose. Pero mayroong isang matandang lalaki nandoon. Ang pangalay ay Simeon. Naghihintay na makita ang tagapagligtas ng Israel. Nung pumasok ang mag-anak, doon sa templong iyon, kinalong ni Simeon ang batang sanggol. At sinabi niya, Panginoon, kunin mo na ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita ko na, nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Mga minamahal na kapatid, ang Kapaskuhan ay nagbibigay sa atin ng buhay patungo sa ating Panginoon. Nawa sa ating pagdiriwang ng Pasko, nakita natin si Jesus at pumasok sa atin at sumasa sa atin na tunay na magdadala sa atin sa tunay nating buhay doon sa kanyang tunay na tahanan na dinadalas tayo sa pagliligtas sa atin araw-araw. Kaya mga minamahal na kapatid, ito'y pinapaalala sa atin ngayon. Tiyak na dumating si Jesus. Tiyak na dumarating ang ating Panginoon sa buhay natin. At ang gawain ng Diyos para sa atin, bigyan tayo ng tunay na kahulugan ng ating paglalakbay na kung saan ito'y magdadala sa atin ng kaligtasan o magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya po ngayong 5 araw ng ating pagdiriwang ng pagsilang ni Jesus, tunay ang kaningningan ng ating Panginoon. Tunay na tumatanglaw sa buhay natin araw-araw. Nandoon ang ilaw ng Panginoon para sa atin upang makita natin at kilala natin ng lubos ang kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Mga minamahal na kapatid, nawa ang Pasko na ating ipinagdiriwang, hindi ito nagtatapos sa mga ilang araw na darating. Bagkos yakapin po natin na makita natin ang bigay sa atin ng ating Panginoon. Tunay nating makita ang kanyang kahalagahan sa ating buhay pang araw-araw. Ito ang hinihingi ng Diyos sa ating lahat. Makita sa ating kilos, makita sa ating pagkatao ang dumating na bigay ng Diyos na lubos sa ating lahat upang ang ating buhay ay ito'y magkaroon ng kabutihan at ligtas araw-araw at pagdating ng tamang panahon na ibinigay sa atin ng Diyos, lahat tayo ay magtamo ng kaligtasan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, tanggapin po natin si Jesus. Tanggapin po natin ang manunubos sa ating buhay. Ang pagtanggap araw-araw sa ating ginagawang debosyon, tuwing araw ng Biyernes, pagtanggap sa ating Pong Jesus Nazareno, nawa magkaroon ng buhay, magkaroon ito ng katuturan, magkaroon ito ng patutunguhan. Ito ang ninanais sa ating pang-araw-araw na paglalakbay. Dahil kung gagawin po natin yan mga minamahal na kapatid, tiyak nandoon ang Diyos. Tiyak ang kabutihan ng Diyos. Tiyak nandoon ang kasaganaan mula sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, mayroong katiyakan ang buhay natin kung tatanggapin natin at kikilala natin ang bigay sa atin ng Panginoon ngayong Paskong dumating sa atin. Marami tayong tinanggap, marami tayong biyaya ngayong Pasko, pero ang pinakamahalaga, huwag natin kakalimutan magpakailanman si Kristo, ang Pong Jesus Nazareno, na bigay sa bawat isa sa atin, na magbibigay sa atin ng tunay na buhay, na ligtas araw-araw, kung yayakapin natin siya sa buhay natin. Mga minamahal na kapatid, pagtanggap at pagkilala sa Kanya,
Naway, wag natin itong kakalimutan at wag natin itong iwawala sa ating buhay. Ano man ang pagsubok, ano man ang hamon sa buhay, nandyan ang Diyos sa atin. Sumasa atin ang Panginoon. Tanggapin natin siya at yakapin natin. Tiyak mauunawaan natin kung ano ang ating pinagdaraanan, kung ano ang ating katayuan sa buhay. Mga minamahal na kapatid, dahil pagtanggap natin sa ating Panginoon, may liwanag na umuusbong sa atin at mayroong kaningningan upang makita natin ang kabutihan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Tulad ni Simeon sa ating ebanghelyo ngayon, tumupad at naging kaaya-aya sa ating Panginoon, marunong maghintay, marunong magdasal, marunong kumilala sa Diyos sa kanyang pangako sa kanya. Kailanman di siya binigo ng Panginoon, nakita niya ang manunubos, kaya nabigkas niya sa kanyang mga labi. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Mga kapatid, tayo rin, ito rin ang ating ipinagdarasal. Sa pagdating ng panahon, tulad ng ating salmong tugunan, mga kapatid, magalak ang kalangitan at daigdig ay magdiwang dahil lubos nating nakilala at niyakap at isinabuhay ang Panginoon, ang Poong Hesus Nazareno na bigay sa atin araw-araw. Amen. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pagpapakita ni Simeon sa sanggol na si Jesus ay katuparan sa isang pangako. Ilapit natin ang ating mga pag-asam at kahilingan sa Ama na laging tapat ang kanyang mga pangako. Sa bawat kahilingan ng ating pang itutugon, tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan bilang isang pamilya naway maging isang huwaran at gabay ng mga bansa sa mundo sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At tinawang maipakita ang higit na pagpapalaga sa mga miyembro ng ating pamilya na ang pagmamahal ay binabaliwala natin. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilyang nagkakahiwa-hiwalay, naway magkasundo at muling mabuo. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makadama ng init ang pagmamahal at pagkalinga na makasapi ng kanilang sariling pamilya. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pumanaw na sa mundong ito, naway pagkalooban na walang hanggang katiwasayan at liwanag. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Amang nasa langit, balutin mo kami sa kabutihan at pagtiyatsaga. Sa pagpapatuloy ng aming buhay, marapatin mong higit kaming lumago at matularan ng iyong anak. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na sa Belen
sarap mag-awitan sa tabi ng sabsahan. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay. O Jesus na manliligtas, tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo ring ibinigay, para kami maging marapat na iyong paunlakan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiibas sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan, ang anak mong di naiibas sa iyo, na siyang iisang salita mo. Sa katawan niya ang iyong sarili aming nakikita, sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa na mga nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan.
Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabaglad sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling maubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namuhay din sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuwis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangalagpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa atin ngayon. Sa pagtanggap natin sa Kanya araw-araw, magkakaroon tayo ng ligtas na buhay. Ito siya, ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Proclaim
The child, Lord Jesus, is here. Peace on earth He brings. Glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing beneath the sky, proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Jesus, Emmanuel, is born on Christmas Day. Announcement, inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa banal na pakikinabang, ay patagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumo kayo habang ginagawad ang pagbabasbas.
Mahal na pong Isus Nazareno, inahayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dadala ng mga imay at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumabi, tayo ay mamagsiawi ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, na si Kristong silang, may tatlong haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, ng lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganaan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan.